Theron, anak! Sigaw ni Marilyn habang hinahabol si Theron na mabilis na naglalakad. Ilang buwan nang nakaupo bilang president si Theron sa kanilang company. At wala itong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Mabagal lang ang lakad ni Marilyn dahil bagong opera ang paa niya. Dahil sa nangyaring car accident habang papauwi siya ng bahay. Naabutan ni Marilyn si Theron at hinawakan niya ang kamay ng anak na matagal nang nawala sa piling niya. Pinagluto kita ng lunch para hindi ka na lumabas ng office mo mamaya. Nakangiting saad ni Marilyn. Walang emosyon na tingin ang binigay ni Theron sa babaeng kaharap at nilipat ang tingin sa kanyang kamay sa inabot na paper bag ni Marilyn. Binawi niya ang kamay niya kay Marilyn at nagsimulang maglakad na wala man lang iniiwan na salita sa kanyang ina. Kumain ka ng madami, paalala ni Marilyn. Pero nawala ang ngiti nito na makita niya na tinapon sa basurahan ni Theron ang binigay niyang pagkain bago ito pumasok sa elevator. Napakuyom naman ang kamao si Theron habang malalim ang paghinga niya. Napapikit siya dahil sa inis na nararamdaman. Matagal na siyang nabubuhay sa mundo pero ni minsan ay hindi niya nagawang tikman ang luto ng totoo niyang ina. Kung kailan galit lang ang nasa puso niya ay ngayon sila lalabas. Sa bahay ng mga Dawson, gabi na nang umuwi si Theron. Madalas ay lasing pa para pagdating niya sa loob ng bahay nila ay makakatulog ito agad. Pero pag uwi ng binata ay naabutan niya nagtatalo ang stepmom na si Thelma at ang tatay nitong si Jeric. Bakit mo papupuntahin ang ex mo dito sa bahay natin? Hindi siya welcome sa bahay na to. Saka bakit mo siya madalas dinadalaw? Malapit na ba siyang mamatay? At halos araw-araw kang nasa kanya? Galit na sigaw ni Thelma. Naiinis si Theron dahil sa ingay na naririnig niya at palaging away na lang ang naaabutan niya sa lugar na ito. Bakit mo pinupuntahan ng babaeng yun? Seryosong tanong ni Theron. Si Jeric, maski ang anak mo ay nagtataka sa'yo, sabat ni Thelma. Binigyan ko ng trabaho si Zoren sa company natin. At madalas siyang pinapatawag ng Chairman Lee kaya walang kasama si Marilyn sa bahay. Hindi pa maayos ang lagay ni Marilyn. Kaya nangako ko kay Zoren na pag busy siya ay dadalawin ko ang mama mo. Hindi ko sa mama. Putol ni Theron sa kanyang ama. Gusto kong makasama ang kakambal mo. At para mangyari yun, kailangan kong lumapit kay Marilyn. Pupunta sila dito bukas for dinner. Make sure you're here. Saan ni Jeric? Bakit? Sino ba sila para bigyan ko ng oras? Tanong ni Theron. Theron! Jeric, tama ang anak mo. Hindi namin sila pag-aaksayahan ng oras. Saad ni Thelma. Napa-walk out na lang si Jeric dahil sa tigas ng kanyang anak. Balak na umalis na rin ni Theron para umakyat sa kanyang kwarto. Pinabayaan ka niya. Kaya wag mong hahayaan na makatungtong siya sa lugar na ito. Dahil wala naman siyang talagang lugar dito. Saad ni Thelma. Hindi siya pinansin ni Theron at umakyat ito sa kwarto niya. Dumating ang oras, gabi na at marami ng tawag ang nagagawa ni Jeric kay Theron para pauwiin ito. Pero ang binata na si Theron ay halos 1 oras na sa labas ng bahay nila. Naghihintay dahil ayaw nitong pumasok sa loob. Ayaw niyang makita si Marilyn. Pero kalauna na ay pumasok din ang binata. Pero wala siyang balak na kumain kasabay ang mga tao sa bahay. Theron! Isang masiglang boses ang tumawag sa kanya. Napahinto sa paglalakad ang binata. Nang makita niya si Amilex at Zoren, nakakambal niya. Buti naman nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Saad ni Zoren. Hinila nito ang kakambal para papuntahin sa dining area at nandoon silang lahat. Theron! Nakangiting tawag ni Marilyn. Mabuti ay nandito ka na. Umupo ka na para makapagsimula na tayong kumain. Sabi ni Jeric. Tahimik lang si Theron na umupo dahil sa nakita na siya ng tatay niya. Wala na itong magagawa kung hindi ang sumabay sa pagkain dahil siguradong kukulitin siya nito. Napatingin si Theron sa kanan niya dahil lumipat ng pwesto si Marilyn sa tabi niya. Sabi ng papa mo na sinigang daw ang favorite mong pagkain. Kaya pinagluto kita. Nakangiting saad ni Marilyn. Nilagyan ng pagkain ni Marilyn si Theron dahil gusto niyang pagsilbihan ng anak para makabawi ito. Itigil mo yan. Utos ni Theron. Pero ang ginang ay hindi nakinig. Nagulat ang lahat sa susunod na ginawa ni Theron nang bigla niyang tinapon ang pagkain na nilagay ni Marilyn sa kanyang plato.
Wala na akong ganang kumain. Mag-enjoy kayo. Pagkatapos ay umalis na kayo dito. Galit na sigaw ni Theron. Bigla namang sumugod si Zoren sa kanya para suntukin ito. Huwag mong babastusin ang mama natin sa harapan ko. Namumulang sigaw ni Zoren. Zoren, tama na. Ayos lang ako. Awat ni Marilyn. Kung ayaw niyong bastusin ko umalis na kayo dito. Lalapitan ni Jeric si Theron para sampalin ito dahil sa ugali niya. Pero mabilis ang pagkilos na ginawa ni Marilyn para awatin si Jeric. Huwag mong saktan si Theron. Huwag mong saktan ang anak natin. Umiiyak na sabi ni Marilyn. Mag-sorry ka sa mama natin, utos ni Zoren. Hindi ako magsusorry sa mama mo. Mariin nagiit ni Theron sabay talikod at naglakad palayo. Hayaan niyo na siya. Awat ni Marilyn sa mga kasama niya. Natapos ang dinner na halos walang makakain dahil sa nangyari. Kakausapin ko siya. Kasalanan kong lahat na ito. Dahil masyado ko sang hinayaan. Saan ni Jeric? Kausapin mo siya ng maayos, please. Naiintindihan ko ang galit niya sa akin. Mahinahon na saad ni Marilyn. Tumango naman si Jeric. Sanay na kasi siyang wala ka dito. Bakit kasi nagpakita ka pa? Pahanging saad ni Thelma. Nawawala yung galang ko sa matanda pag binabastos ang mama ko. Banta ni Zoren. Hinawakan na ba ni Marilyn si Zoren para awatin ito at pakalmahin? Naghiwa-hiwalay sila nang hindi man lang nakakausap si Theron. Kinabukasan, pumasok si Jeric sa loob ng kwarto ni Theron at naabutan niya itong nag-aayos ng sarili para pumasok sa office nito. Puntahan mo ang mama mo at mag-sorry ka sa kanya. Utos ni Jeric. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong mama? At hindi ako magsusorry. Dahil alam niyo, para sa akin, matagal na siyang patay. Seryosong sagot ni Theron. Pagkatapos niyang mag-ayos ay balak na niyang umalis, pero hinarang siya ng papa niya. Theron, hindi gusto ng mama mo na mahiwalay sa'yo. Paliwanag ni Jeric. Huminga ng malalim si Theron at tinitigan niya ang papa niya. Hindi ko na rin gusto na makita pa siya. Sagot niya at nilagpasan si Jeric. Ilang araw ang lumipas pero sa tuwing papasok si Theron sa office niya ay mayroong nakalagay na pagkain doon galing kay Marilyn. Pero madalas ay tinatapon lang yun ni Theron or pinamimigay sa mga tauhan niya. Ayaw sukuan ng ginang ang anak dahil naniniwala ito na balang araw ay magkakaayos rin sila. Hanggang sa isang araw ay walang pagkain na nakalagay sa table niya. Napahinga na lang ng malalim si Theron at umupo sa kanyang swivel chair para magsimulang magtrabaho. Pero bago mag-lunch ay pumasok sa loob si Zoren sa office niya. Meron itong dalang paper bag at maasim ang mukha nitong nilapag yun sa table ni Theron. Alam mo namang galing sa pagkakaopera si mama. Pwede ba, huwag mong sayangin ang effort niya at pagkain para lang sa katigasan ng puso mo. Saan ni Zoren? Excuse me? You're speaking with the president. Masyado kayatang informal the way you talk to me. Remember, tauhan lang kita dito. Wala akong pakialam kung sino ka dito. Kapatid kita. At mas matanda ako sa'yo ng ilang minuto. Kainin mo yung niluto ni mama para sa'yo. Singhal ni Zoren bago niya tinalikuran ang kahambal. Napatingin si Theron sa paper bag. Agad niya yung kinuha at lumabas sa building. Ayaw na niyang maulit pa ang lahat ng ito kaya tatapusin na niya. Pumunta si Theron sa bahay nila Zoren para ibalik ang nilutong pagkain ni Marilyn sa kanya. Kahit na mainit sa lugar ay pinuntahan niya pa rin. Zoren! Tawag ni Kristen kay Theron dahil inakala nito na yun ang kaibigan niya. Nagpatuloy naman sa pagpasok si Theron dahil hindi naman niya narinig si Kristen na nagsalita. Kakauwi lang ni Kristen galing sa Laguna at meron ng mag-aalaga sa papa niya kaya muling magtatrabaho na ito sa Taguig. Sumunod naman si Kristen sa loob para sana sorpresahin ng kaibigan at ibigay kay Marilyn ang uwi nitong prutas. Huwag ka nang magpapakita sa akin at ayokong matikman ang niluto mong pagkain. Nagkasalubong ang kilay ni Kristen nang marinig niya na sinisigawan ni Theron si Marilyn. Pero lalong ikinagulat ni Kristen nang tinapon ni Theron ng pagkain sa harapan ni Marilyn. Anak, patawarin mo ako sa lahat. Gusto ko lang naman na maglapit tayo. Ayoko. Ayokong makita ko o marinig pa ang pangalan mo. O baka naman ginagawa mong lumapit sa akin dahil sa pera. Galit na sigaw ni Theron.
Hindi anak. Lalapitan siya ni Marilyn pero lumayo si Theron sa kanya sabay talikod para umalis. Anong problema mo? Inis na tanong ni Kristen kay Theron. Hindi sa pinansin ng binata kaya lalong nainis si Kristen. Nawala lang ako ng ilang buwan, nagbago na agad ang ugali mo. Inis na habol ni Kristen sa binata. Pero nadagdagan ng pagtataka niya nang pumasok sa loob ng kotse si Theron at umalis sa lugar. Balak niyang balikan si Marilyn pero sumakay na ito ng tricycle para sundan ng anak. Ano pang nangyayari sa mag-inang yun? Takang tanong ni Kristen sa sarili. Kaya pala hindi na ako kinakausap ng gunggong na yun. Meron na palang kotse. Magkita lang tayo ulit, Zorin. Ipapakain ko sa iyo lahat ng prutas na dala ko. Inis na saad ni Kristen. Iniwan na lang ng dalaga ang prutas na dala niya at umuwi na. Matapos ang ilang linggo, kapag bumibisita si Kristen sa bahay nila Zorin ay madalas walang tao. Nag-aalala kasi si Kristen kay Marilyn dahil sa nakita niya at kumukulo ang dugo ng dalaga kapag naaalala niya yun. Habang nagluluto ng pananghalian si Kristen ay merong dumating na invitation sa kanya. Wedding? Ikakasal na si Zorin? Gulat na tanong niya na makita ang invitation card. Kailan pa nagka-girlfriend yun? Akala ko pa naman ako ang nakakaalam ng lahat sa kanya. Iritang sad ni Kristen at hinagi sa sofa ang card. Asa kang pupunta ako sa kasal mo. Siguro mayaman yung babae tapos sumama ang ugali kasi nakahawak na ng maraming pera. Inis na saad ni Kristen. Friendship over na. Wala na ang pinagsamahan namin simula bata. Nagtatampong saad ni Kristen. Sa mismong araw ng kasal ni Zorin ay hindi naman nakatiis ang dalaga na hindi pumunta. Lahat ng sinabi niya ay kinain niya rin dahil best friend niya yun. At ayaw niyang mamiss ang mahalagang araw ng kaibigan kahit na mukhang sumama na ang ugali nun. Pumunta siya kung saan naka-address ang simbahan. Kita niya na maraming reporter ang nakapalibot at halos magagarang sasakyan na ang mga dumating. Siya lang yata ang nag-commute. Hindi na pumasok sa entrance si Kristen at dadaan na lang ito sa likuran. Pero napatigil ang dalaga nang makita nito si Theron na naglalakad palabas sabay sakay ng kotse. Tatakas ba siya? Takang tanong ni Kristen sa sarili. Umandar ang kotse kaya tumakbo palabas si Kristen at pumara ng taxi at sinundan ang kotse ni Theron. Nakarating ito sa isang exclusive bar pero hindi pa naman yun bukas. Zorin! Tawag ni Kristen. Hindi siya pinansin at pumasok na yun sa loob ng bar. Akala ni Kristen porket nakapasok si Theron ay makakapasok na siya. Sorry ma'am, pero mamayang 8 PM pa po ang open ng bar. Saad ng guard. Pero yung kaibigan ko, pumasok siya sa loob. Pamimilit ni Kristen. Pasensya na po ma'am. Bumalik na lang po kayo mamaya. Sagot sa kanya. Sa lubong ang kilay siyang umalis at puno ng pagtataka sa kanyang mukha. Akala ko ba kasal niya, tapos nandito siya sa bar? Takang tanong ni Kristen sa sarili. 4:00 pa lang ng hapon kaya tumambay muna sa coffee shop si Kristen. Tinawagan niya si Zorin pero hindi naman yun sumasagot. Pag nagkita tayo, sasampulan kita ng sapak na hindi mo pa nararanasan. Inis na saad ni Kristen sa phone niya kung saan nakalagay ang pangalan ni Zorin sa screen. Kasabay ng pagsarado ng coffee shop ang pagbubukas naman ng exclusive bar na pinasukan ni Theron. Nagmamadali pang pumasok sa loob si Kristen, pero siningil pa ito ng entrance fee. Naku, kung hindi lang talaga kita kaibigan. Reklamo ni Kristen. Pagkabayad niya ay nalula ito sa nakita sa loob. Hindi siya sanay sa lugar, pero ayos lang naman sa kanya. Hinahanap ng mata ni Kristen si Zorin. Pero napangiwi ito nang makita ang mga lalaki at babae na naghahalikan na sa paligid. Aga niya namang lumandi. Buti na lang ay malakas ang music, kaya hindi naririnig si Kristen. Napahinga ng malalim si Kristen nang makita niya si Theron. Lasing na at meron pa itong kahalikan na babae na hindi niya alam kung saang lupalop ng mundo galing. Kakaiba! Sa ilang buwan na nawala ako dito, marami na palang nag-iba. Singhal niya. Nilapitan niya ang dalawang naglalampungan sa VIP couch. At kinalabit ni Kristen ang babaeng nakapatong na sa inaakala niyang kaibigan. What? Inis na tanong ng babae dahil sa pang-iistorbo ni Kristen sa kanila. What mong mukha mo? Umalis ka dyan bago pa kita ilang paso sa dance floor. Banta ni Kristen sa babae. Tinulak ni Kristen ang babae para umalis na.
Hinayaan lang yun ni Theron dahil nakita niyang mas maganda ang lumapit sa kanya. Umupo si Kristen sa tabi ni Theron at nagsimulang kainin ng pagkain sa harapan nila. At pinanood ang mga babaeng sumasayaw. Who are you? You want me to kiss you or what else you like to do? Play with bed? Lasing na tanong ni Theron at parang tumigil ang lahat nang maramdaman ni Kristen na sinimulan siyang halikan ni Theron sa liig. Mabilis naman na umapila si Kristen at hinampas ang ulo ng binata. Hindi ito valid. Kaya pala wala ka ng update sa akin kasi ginagawa mo ng miserabi ang buhay mo. Saka hindi kita papatulan. Sigaw ni Kristen. Pero ang lasing na binata, seryoso lang na nakatitig sa kanya. Umuwi na tayo. Tumayo si Kristen at hinawakan ang kamay ni Theron. Pero ang binata ay hinila sa palapit sa kanya. Kaya ngayon siya naman ang nasa ibabaw ng binata. Ano bang gusto mo? Bulong ni Theron sabay hinalikan niya ang leeg nito. Zorin, ano ba? Bitawan mo nga ako. Mabilis na huminto si Theron nang marinig niya ang pangalan ng kakambal nito. Binitawan niya si Kristen at pinaalis sa ibabaw niya. Maling tao yata ang nilapitan mo. Malamig na saad ni Theron. Kumuha ito ng alak pero bago pa dumampi ang baso sa labi niya, ay inagaw yun ni Kristen at siya mismo ang uminom ng alak. Maling-mali nga, hindi na kita kilala. Kailan ka pa na sana'y uminom sa ganitong lugar? Yung mama mo sinisigawan mo na. Naging masamang tao ka na. Ilabas ni Kristen ang wedding invitation para ipakita kay Theron. Tingnan mo, ikakasal ka dapat ngayon pero nandito ka at merong kahalikan na ibang babae. Ano bang nangyayari sa'yo? Napipiko na tanong ni Kristen. Tumayo si Theron para tapatan si Kristen dahil mali ito ng taong sinundan. Kinuha ni Theron ang ID niya para ipakita kay Kristen. Nagkasalubong ang dalawang kilay ni Kristen na makita ang pangalan sa ID ni Theron Dawson. Theron? President? Gulat na tanong ni Kristen. At takang tinitigan si Theron na walang pinagkaiba sa kaibigan niyang si Zorin. Kinuha ni Theron ang ID niya at muling umupo sa couch. May kambal si Zorin? Tanong ni Kristen. Umalis ka na. Taboy sa kanya. Nakatanggap ng masamang tingin si Kristen at hindi ito kumikilos sa kinatatayuan niya. Sorry, akala ko ikaw yung kaibigan ko. Saad ni Kristen. Pinagpatuloy na lang ni Theron ang pag-inom niya at si Kristen naman ay nahihiya pa itong lumabas sa bar. Wala na siyang aabutan sa event kaya umuwi na lang si Kristen. Pero hindi mawala sa isip niya ang lalaking kakambal ni Zorin. Totally different silang dalawa sa ugali. Hindi pa rin makapaniwala si Kristen dahil buong akala niya ay nag-iisang anak si Zorin. Wait, bakit hindi sila sabay lumaki? Imposible naman na walang alam si Zorin sa kanya at hindi sinasabi sa akin. Napahinga na lang sa kama si Kristen dahil sa doble ang iniisip niya. Pagkalipas ng ilang araw ay dumalaw si Kristen kay Marilyn na abala sa pagluluto. Tita! Masayang bati ni Kristen kay Marilyn. Kristen, ikaw pala. Kailan ka pa bumalik? Tanong ni Marilyn. Last month pa po. Tuwing pupunta ako dito ay nagkakataon na wala naman kayo. Sagot ni Kristen. Napansin naman ni Kristen ang mga pagkain na nakabalot. Aalis po kayo? Takang tanong ni Kristen. Oo, dadalhan ko sana ng pagkain ng kambal. Kaso medyo sumakit yung likod ko kaya nagpapahinga na lang ako saglit. Sagot ni Marilyn. Hindi ko pa po nakikita si Zorin. Meron akong kasalanan sa kanya kaya gusto ko po sana siyang makita. Saan na po siya nagtatrabaho? Tanong ni Kristen. Sa Dawson Building sila ngayon. Binigay ni Marilyn ang address para makapunta si Kristen. Ngayon ka ba pupunta? Tanong ni Marilyn. Opo, ngayon po ako walang trabaho eh. Sagot ni Kristen. Pwede bang dalhin mo ito kay Zorin at pasabi niya ibigay ang isa kay Theron? Request ni Marilyn. Tumango naman si Kristen at kinuha ang dalawang paper bag. Makakarating po ito sa kanila. At sisiguraduhin ko na maski isang kanin ay walang tira. Nakangiting sabi ni Kristen. Salamat, sagot ni Marilyn. Pinuntahan na ni Kristen ang building na nakalagay sa address at nalula na lang ito dahil sa laki at taas nun. Kaya pala mayabang ang isa, anak mayaman, bulong ni Kristen. Napangiti naman siya nang meron itong naisip. Pero aba, anak mayaman rin pala yung kaibigan ko. Pumasok na sa loob si Kristen
At nang sabihin niya lang na kaibigan siya ni Zoren, ay agad itong pinapasok sa loob at itinuro pa ang office sa kanya. "Kristen!" Gulat na tawag ni Zoren sa kaibigan. "Light, camera, action, and cut!" "Hi, Director Zoren." Biro ni Kristen dahil direktor na pala ito ng company. Balak na yakapin ni Zoren ang kaibigan. Pero napayakap na lamang siya sa kanyang sarili dahil nagtatampo pa pala siya dito. "Hinihintay kita sa kasal ko. Pero bakit wala ka?" Nagtatampong tanong ni Zoren. "Ay te, hindi mo carry ang ikukwento ko sa'yo. Umupo ka muna at kumapit dahil sobrang di mo carry talaga." Sagot ni Kristen. "Ano naman yun?" Takang tanong ni Zoren. Umupo sila sa couch. "Pumunta ako sa kasal mo at nakita ko na umaalis ka kaya sinundan kita. Pero ito yung twist. Si Theron pala yung sinundan ko sa loob ng bar at hindi ikaw. In short, yun ang reason bakit di ako nakapunta sa kasal mo." Kwento ni Kristen. "Okay, valid naman. Pinapatawad na kita." Nakangiting sagot ni Zoren. "By the way, pinapabigay ni Tita Marilyn ito para sa iyo at para sa kakambal mo." Inabot ni Kristen ang paper bag sa kaibigan. "Tayo na kumain yan. Tutal, itatapon din yan ng magaling kong kapatid." Kibit balikat na saad ni Zoren. "Good morning po, Director Zoren. Kailangan na po kayo sa conference room." Tawag ng sekretary ni Zoren sa kanya. "Oh, dito ka muna. Meron lang kaming meeting." Paalam ni Zoren kaya tumango naman si Kristen. Tinitigan niya ang isang paper bag at merong pumasok sa isip niya na walang makakapigil sa kanya. Tumayo ito at hinanap ang office ng president. Kumatok muna ito kahit na kinakabahan. Ngayon lang siya makakapasok sa ganitong lugar at sa president office pa. Pumasok sa loob si Kristen at nakita niya ang napaka-busy at seryosong tao sa loob. "Anong kailangan mo?" Malamig na tanong nito na hindi pa tumitingin sa kanya. Naglakad si Kristen palapit sa table ni Theron at nilagay ang paper bag na hawak sa table. "Pinadala ni Tita Marilyn." Hindi pa natatapos ang sasabihin ni Kristen nang tumayo si Theron at kinuha ang paper bag, sabay tapon nito sa basurahan. "Ayos ka lang ba? Bakit mo tinapon ang pagkain?" Inis na tanong ni Kristen. Nilapitan siya ni Theron at mahigpit na hinawakan ang wrist niya para hilahin ito palabas. "Huwag ka nang babalik dito," giyit ni Theron. Pumalag naman si Kristen at hinila ang wrist niya kay Theron. Bumalik ito sa basurahan at kinuha ang paper bag. Papel lang naman ang laman ng basurahan ni Theron kaya hindi yun nakakadiring tingnan. Binalik ng dalaga ang paper bag sa table. "Huwag mong sayangin ang effort ng mama mo." "Ano bang alam mo?" Galit na tanong ni Theron. Tinitigan siya ni Kristen. "Wala akong alam. Pero kung gusto mo, pwede mo namang ipaalam sa akin." Saad ni Kristen. Nilabas niya ang mga pagkain na padala sa kanya at inayos sa table ni Theron. Malapit na rin kasing mag-lunch. Nilapitan ni Kristen si Theron at binigay ang kutsara. Pero nagpipigil ng inis si Kristen nang binitawan ni Theron ang kutsara. "Ayokong kainin ang luto ng babaeng yun." Mariing saad niya. Umupo si Theron sa table niya at balak na ipagpatuloy ang trabaho nito. Pero meron siyang makulit na kasama. Napatigil si Theron ng merong kutsara na merong laman na pagkain sa tapat ng bibig niya. Isang pikon na tingin ang binigay ng binata sa dalaga. "Kilala mo ba ako kung sino ako dito?" Isang pagkakataon na ang nakita ni Kristen kay Theron na nagsalita ito kaya sinubo niya agad ang pagkain. "The best ang luto ni tita." Nakangiting saad ni Kristen. Balak na iluwan ni Theron pero tinakpan ni Kristen ang bibig ng binata. "Nakain ko na." Iritang saad ni Theron. Kinuha niya ang phone niya para tumawag ng security dahil hindi siya makapagtrabaho. Pero kinuha yun ni Kristen. Magaan ang loob ng dalaga sa kasama niya dahil siguro ay kamukha ito ng best friend niya. "Aalis ako pag naubos mo na to," kondisyon ni Kristen. "Get out!" Sigaw ni Theron. "Nakakatakot? Pero hindi sapat para sa akin. Kakain ka at aalis ako after." Saad niya pa. Inis na kinuha ni Theron ang kutsara at nagsimulang kumain si Theron. Napangiti naman si Kristen dahil hindi naman pala siya mahihirapan sa binata. "Kainin mo yung butter shrimp," utos ni Kristen. "Allergic ako sa hipon," sagot ni Theron. Pwede naman palang kalmadong usapan eh. Nakangiting saad ni Kristen. Kumuha ng upuan si Kristen at tinabihan niya si Theron para siya na ang kumain ng butter shrimp. "Tapos ko na ang pagkain. Umalis ka na." Taboy sa kanya.
Patapusin mo muna ako dito. Hindi naman nakamamatay kung magiging mabait ka sa kapwa mo, paliwanag ni Kristen. Hinayaan siya ni Theron at bumalik na sa trabaho ang binata. Si Kristen na rin ang nag-ayos ng lahat dahil nakita niyang seryoso na si Theron. Aalis na ako. Paalam ni Kristen. Huwag ka nang babalik. Walang emosyon na sagot. Napangiti naman si Kristen. Hindi man niya alam ang dahilan pero parang naiintindihan niya si Theron. Dumaan muna si Kristen sa bahay ni Marilyn para ibalik ang lalagyan. Walang tira, tita. Nakangiting sabi ni Kristen. Expected ko na si Soren, pero si Theron ay baka tinapon niya lang to. Medyo nalulungkot na saad. Kinuha ni Kristen ang phone niya at pinakita ang video ni Theron kung saan kinakain ito ang pagkain na pinadala ni Marilyn. Ako yung kumain ng hipon, tita, dahil may allergy sa doon, sabi ni Kristen. Natuwa naman si Marilyn dahil sa nalaman. Thank you, Kristen. Tatandaan ko yun. Wala nang hipon akong ilalagay sa pagkain niya. Masayang saad ni Marilyn. Lumipas ang mga araw. Nakatanggap ng tawag si Kristen na iniimbita siya ni Zoren sa bahay ng mga Dawson para sa isang dinner. Agad namang pumayag si Kristen dahil best friend niya yun. Sa bahay ng mga Dawson. Guys, best friend ko pala si Kristen. Pagpapakilala ni Zoren kay Kristen. Hello po. Nakangiting bati naman ni Kristen. Nagsimulang magkwentuhan ang mga tao sa paligid niya at kumain. Pero biglang tumahimik nang dumating si Theron. Sumabay ka na sa amin. Ako ang nagluto ng lahat. Saad ni Thelma. Pero ang binata ay nakatingin kay Marilyn. I lost my appetite. Sagot ni Theron. Napatayo si Zoren dahil pikon na siya sa kapatid niya. Kumalma ka. Awat ni Kristen sa kaibigan. Hayaan niyo na po si President Theron. Baka pagod lang siya galing sa trabaho at gusto nang magpahinga. Saad ni Kristen. Nalipat ang tingin ni Theron sa kanya at isang kindat naman ang binigay ni Kristen. After ng dinner ay dama ni Kristen ang lungkot ng kasama niya. Tita, huwag mo munang pansinin si Theron. Hindi lang siya handa, pero alam kong mapapatawad ka rin niya. Saad ni Kristen. Masama lang talaga ang ugali niya. Sabat naman ni Zoren. Amilex, takpan mo nga yung bibig ng asawa mo, banat ni Kristen. Sa daan lang ang focus mo. Mahinahon na saad ni Amilex. Yes, master. Pag-uwi nila sa bahay nila Marilyn ay nagpaalam na si Kristen kay Marilyn pero hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Hindi niya kinakain ang mga pinapadala kong pagkain. Pero pwede ba tuwing day off mo, ikaw magdala sa kanya? Favor ni Marilyn. Wala pong problema, tita. Sagot ni Kristen. Tuwing Sabado at Linggo ay walang trabaho si Kristen kaya pwede niyang dalhan ng pagkain si Theron para kay Marilyn. Sa building ng Dawson, bumaba si Theron para kumain sa labas. Pero hindi pa man nakakalabas ng building ang binata ay nagkasalubong na ang kilay nito nang makita ang kaibigan ng kakambal niya. Balak niyang lagpasan pero nagulat na lang siya nang bigla siya nitong inakbayan na parang siya si Zoren. Let go of me. I'm not Theron, so stay away from me. Inis na saad ni Theron. Sus, alam kong ikaw si President Theron. Kasi kung si Zoren ka, anino pa lang noon ay nakangiti na sa akin. Sagot ni Kristen. Saan ka pala pupunta? Tanong ni Kristen. Kaya alam mo ba? Sagot naman ni Theron. Wow, sungit mo naman. Feel ko gutom ka lang. May dala akong pagkain. Sabay tayo? And gusto ko sa office mo kumain. Lakas kasi ng dating ng office mo sa akin eh. Nakangiti sabi ni Kristen. Guard, please remove this lady here in my building. Sigaw ni Theron. Alam mo, ang sama ng ugali mo. Giit ni Kristen nang lumapit na ang guard sa kanya. Hinawakan ni Kristen ang kamay ng president. Naka-lock hand yun kaya mahirap nang tanggalin yun. Kung papalabasin mo ko dito, sasama ka. Saad ni Kristen. Pero ang dalaga ay biglang tumakbo papunta sa elevator kasama si Theron. Pinagtitinginan sila ng mga employee pero walang pakialam doon si Kristen. Pumasok sila sa elevator at si Theron naman ay pinipilit na alisin ang kamay niya. Kakain lang tayo, huwag kang maarte, singhal ni Kristen. Istorbo ka talaga sa trabaho ko, saad ni Theron. Inayos ni Kristen ang pagkakahawak niya sa kamay ni Theron at lumabas sila sa loob ng elevator. Kung kinakausap mo lang ang mama mo at kinakain mo yung pagkain na niluluto niya ay sana hindi natin iniistorbong isa't isa. Binitawan ni Kristen si Theron at binuksan ang pinto ng office ng binata. Napangiti naman si Kristen nang maramdaman niyang sumusunod ang binata sa kanya. U-order ako ng pagkain ko.
Umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito. Seryosong saad ni Theron. Kinuha ng binata ang phone niya, pero nagmadaling naglakad si Kristen palapit kay Theron sabay kuha ng phone. Kumunot ang noo ni Theron nang hinagis ni Kristen ang phone niya sa couch ng office. Mayaman ka naman, kaya mong bumili ng napakaraming phone. Pero kung lagi kang o-order ng pagkain sa labas, ay baka hindi mo na mapalitan yung buhay mo. Nakangiting paliwanag ni Kristen. Tinalikuran niya ang binata at inayos ang table ni Theron na maraming papel na nakalagay doon. Binabasa mo yan lahat? Tanong ni Kristen. Masipag ka, pero masungit. Dagdag niya pa. Pagkaayos niya ng pagkain ay nakita niyang nakatitig lang sa kanya si Theron. Hindi ka mabubusog kung tititigan mo lang ang pagkain, saad ni Kristen. Hindi kumilos si Theron, kaya nilapitan niya ito at hinila para paupuin. Kumain ka na. Ka nang mahiya, alok ni Kristen. Bakit mo ba ito ginagawa? Binabayaran ka ba niya? Pagkano? Kinuha ni Theron ang wallet niya at kumuha ng pera at halos inilabas na niya ang lahat ng laman na umabot sa 10,000. Sapat na ba to? Tanong ni Theron. Akala ng binata ay tatanggi ang dalaga, pero napangiti si Kristen at kinuha ang pera sabay tago sa bulsa. Ayokong tanggihan ng grasa, nakangiting saad ni Kristen. Inabot ni Kristen ang kutsara kay Theron at nagsimula na siyang kumain. Shit, the best talagang luto ni Tita Marilyn. Kunwari pang iiyak dahil sa sarap ng unang subo nito. Tatayo na sana si Theron dahil napipiko na siya sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Marilyn. Kumain ka muna. Guguluhin kita dito hanggang sa malugi kayo? Or kakain ka then after aalis na ako? Sabi ni Kristen. Ayoko ngang kumain yan. Galit na sigaw ni Theron. Hindi ko sa nanay. Wala akong ina. Kaya ilayo nyo na siya sa akin at huwag nyo nang ipilit na magkakaayos kaming dalawa. Tumayo si Kristen at nilapitan si Theron. Akala ng binata ay kung anong gagawin sa kanya. Pero biglang kumalma ang binata nang hindi niya inaasahan na yayakapin siya ni Kristen. Anong ginagawa mo? Tanong nito kay Kristen. Sabi ko sa'yo na guguluhin kita hanggang hindi mo kinakain ang dala kong pagkain. Sagot ni Kristen. Hinarap ni Kristen si Theron habang mayroong ngiti sa labi. Or baka gusto mo lang talagang makasama ako dito? Biro ni Kristen. Of course not! Sagot agad ni Theron sabay upo. Ngiti ang namuo sa labi ni Kristen nang nagsimulang kumain si Theron. Nagmamadali niya itong ubusin para naman makaalis na si Kristen sa office niya. Iniwan kami ng tatay ko para sa ibang babae. Napatigil sa pagsubo si Theron. Hindi ko sasabihin na maswerte ka dahil anak mayaman ka. Hindi ko naman sasabihin na malas ako dahil mahirap kami nung nawala ang tatay ko. Kwento ni Kristen. Tinitigan ni Kristen ang mata ni Theron. Buong buhay ko, galit lang ang nararamdaman ko kay Papa. Pero nung nabalitaan ko na meron na siyang sakit at ako na ang mag-aalaga sa kanya, doon ko lang nalaman na mali pala yung galit na dinadamdam ko. Magkaiba tayo. Huwag mong ikumpara ang nararamdaman mo sa nararamdaman ko. Seryosong saad ni Theron. Kumuha ng laman si Kristen at nilagay yon sa kanin ni Theron. Hindi ko naman kinukumpara. Nagkukwento lang ako. Pwede ka ring magkwento sa akin. Or gusto mo, inom tayo tapos libre mo ako doon sa bar na pinupuntahan mo. Biro ni Kristen. Why would I? Masungit na tanong ni Theron. Para matikman ko lang yung alak ng mga mayayaman, sagot ni Kristen. You wish. Kay Zoren ka magpalibre. Saad ni Theron. Ano ka ba? Busy na yun sa asawa niya. Feel ko kasi doon ko makikita yung mapapangasawa ko eh. Natatawang saad ni Kristen. Napailing na lang si Theron dahil sa babaeng kasama. Tinapos nila ang pagkain nila. At si Kristen kahit na walang kwenta ang mga sinasabi ay nakikinig naman si Theron. Marami ang nakapansin na parang kayang kontrolin ni Kristen ang emosyon ni Theron. Tuwing Sabado at Linggo ay pumupunta si Kristen sa office ni Theron para magdala ng pagkain. At maski si Zoren ay nagulat dahil kinakain ni Theron ang mga dala ng dalaga. Pumasok sa office ni Zoren ng kaibigan habang dala ang walang laman na Tupperware at naglakad na parang model sa harapan ng binata habang pinagmamalaki ang ubos na pagkain na dinala niya. Pumalakpak naman si Zoren at napatayo pa. Ikaw na talaga! Nakangiting puri ni Zoren. Iba talagang nagagawa ng charm, saad ni Kristen. Hindi ko lang talaga kayang ugali ni Theron.
Sagot ni Zoren. Ano bang inaasahan mo? Spoiled eh. Pero alam mo, feeling ko hindi dahil spoiled siya. Meron lang sigurong ibang nangyari sa kanya na hindi natin alam. Saan ni Kristen? Investigador ka na rin ba? Galit siya kay mama dahil akala niya iniwan siya nito. Akala mo naman kasi na siya lang ang iniwan. Saan ni Zoren? Oh, nagtampo na rin ang baby. Tawagan mo na si Amilex para suyuin ka. Biro ni Kristen. Oo nga, namiss ko na ang asawa ko. Tapos mukha ko pa nakikita ko kaya gusto ko na tuloy umuwi. Napataas ang kilay ni Kristen. Feel ko nga crush ako ng kakambal mo. Natatawang saad ni Kristen. Ay nako, huwag mo yung patulan kung ayaw mong umiyak ng napakaraming luha. Saad ni Zoren dahil kilala na niya ang kakambal niya. Ikaw ang naaalala ko pag nakikita ko ang kakambal mo. Saka sa sungit na yun ay baka laging gera lang ang mangyayari sa amin. Banat ni Kristen. Buti naman, sagot ni Zoren. Matapos nilang magkwentuhan na dalawa ay umuwi na rin si Kristen dahil Lunes na ulit bukas at meron ng trabaho si Kristen bilang admin sa isang maliit na company. Kinabukasan, galing sa trabaho ang dalaga at papauwi na ito. Balak na niyang maglakad papunta sa sakayan. Pero napatigil siya nang dumaan ito sa coffee shop at nakilala niya agad ang lalaking nakaupo sa labas noon habang umiinom ng kape. Iisipin niya sana na si Zoren, pero ibang tingin sa kanya kaya alam na niyang si Theron yun. Umupo sa tapat si Kristen at kinuha ang kape ng binata para tikman. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kristen sa binata. Umayos naman ang upo si Theron. Binalik ni Kristen ang kape ng binata at hinawakan lang yun ni Theron sabay tingin sa kalsada. Gusto kong uminom. Samahan mo ko. Aya ni Theron. Napataas naman ang kilay ni Kristen dahil parang naninibago siya sa kalmado na boses ni Theron. Inusog ni Kristen ang upuan niya sa tabi ni Theron at tinitigan sa malapit ang binata. What are you doing? Kunot noong tanong ni Theron. Ikaw nga si Theron. Kumpirma niya. Kung iinom ako ngayon, hindi ako makakapasok bukas. Bayaran mo ako para sa oras ko Negosyanteng saad ni Kristen. Magkano ka? Nawala ang ngiti ni Kristen dahil sa tanong ni Theron. Excuse me, hindi mo ako mabibili. Yung oras ko na ibibigay ko sa iyo ang bibilhin mo. Banat ni Kristen. Is that okay? Tanong ni Theron nang maglapag ng 10,000 sa table. Hindi ko to tatanggihan. Nakangiting sagot ni Kristen. Kung lagi kang mabait, laging nasa ayos tayo. Tumayo si Kristen at hinawakan ang kamay ni Theron. This way, master. Nakangiting aya ni Kristen. Sumakay sila ng kotse pero dahil maaga pa ay sa isang restaurant sila pumunta. Oh, bakit dito? Takang tanong ni Kristen. Hindi pa sila bukas. Masyado pang maaga kaya mag-dinner muna tayo. Sagot ni Theron. Nag-order sila. Pero si Kristen habang kumakain ay hindi niya maiwasan ang mapatingin kay Theron. Gwapo pala si Zoren, no? Tanong niya. Don't bring that name. Seryosong saad ni Theron dahil alam niya ang kasunod ng pangalan ni Zoren na ay si Marilyn. Bigla ka kasing naging gwapo sa paningin ko. Pag kay Zoren kasi nakakasukang titigan. Biro ni Kristen. Napatigil naman sa pagsubo si Theron at tinitigan si Kristen. Hindi rin niya alam ang dahilan kung bakit napapasama siya sa babaeng kaharap niya dahil na rin siguro sa kakulitan nito ay nasanay na siya. Gwapo ka naman kapag seryoso. Pero mas okay kung mabait ka. Suggestion ni Kristen. Mabait ako. Di ka sure. Banat ni Kristen. I'm utterly sure. Napatango na lang si Kristen at nag-okay sign nito. Okay, sabi mo Sagot niya. Natapos silang kumain na dalawa at habang nasa biyahe sila papunta sa bar. Ang totoo ay ayokong pumunta sa bar. Masyadong maingay. Saad ni Kristen. Tinitigan siya ni Theron habang nagdadrive. Gusto mo ba mag-try ng iba? Yung inuman na tahimik lang? Nakangiting tanong ni Kristen. Where? Tanong ni Theron. Tinuro ni Kristen ang daan papunta sa bahay nila. Pinakilala ni Kristen si Theron sa pamilya niya bago ito pumunta sa lugar kung saan merong maliit na bahay na madalas tambayan ni Kristen. Hindi ba haunted house yan? Tanong ni Theron. Mas nakakatakot ka pa kaysa sa bahay namin, giit ni Kristen. Should I laugh? Seryosong tanong ni Theron. Nilapitan ni Kristen si Theron dahil napansin nito ang kunot na noon ng binata.
Inunat niya ang noo ng binata. Bawal masungit dito. Saad ni Kristen. Tinapik ng binata ang kamay ni Kristen at nilagpasan ito, sabay upo sa terrace. Sa pwesto ng binata ay kita ang malawak na kalangitan at maraming bituin na kumikinang. Sumunod naman sa kanya si Kristen. Kakasabi ko lang na bawal masungit dito. Saad ni Kristen. Di nga ako masungit. Singhal ni Theron sabay na binigyan ng masamang tingin ng dalaga. Ha, hindi nga halata. Natatawang Saad. Nilapag ni Kristen ang alak na binili nila sa daan bago sila pumunta sa bahay. Umupo si Kristen sa tabi ni Theron at nagbukas ng tig-isang bote. Diba, mas okay uminom ng tahimik, sabi ni Kristen. Paanong naging tahimik dito kung sobrang ingay mo? Tanong ni Theron. Lumiit ang mata ni Kristen habang nakatingin kay Theron. Okay, tatahimik na ako, saad ni Kristen. Nagsimula silang uminom at tinupad nga ni Kristen ang sinabi niya na tatahimik siya. Habang si Theron naman ay biglang nanibago dahil hindi ito nasanay. Baka matunaw ako sa kakatingin mo, nakangising tanong ni Kristen. Ni ayaw na nga kitang makita eh, sagot ni Theron. Crush mo nga ako eh, biro pa ni Kristen. Who told you? Hindi ikaw ang tipo kong babae, sagot ni Theron. Sino? Si Amilex? Asawa na ng kapatid mo yun eh. Siguro kaya ka nalulungkot dahil si Zoren ang pinakasalan. No, I don't regret na pinakasal siya kay Zoren. I'm fine with it actually. Kilala kong sarili ko. Kaya alam kong hindi siya sasaya sa akin. Masyado siyang mabait kaya ayaw kong pakasalan niya ang isang gaya ko. Sagot ni Theron. Napatingin naman si Kristen sa katabi niya. Hindi niya namamalayang naparami na pala ng inom ang kasama niya. Samantalang siya ay nakakadalawang bote pa lang dahil tinitipid niya. So, hindi pala ako bagay sa'yo. Masyado rin kasi ako mabait. Biro ni Kristen. Pero walang reaksyon si Theron doon at patuloy lang sa pag-inom. Ngayon na ako may nakasama. Paninimula ni Theron. Napangisi naman si Kristen dahil paglasing na ang tao, alam na nito na hindi na nila kayang pigilan ang nararamdaman. Bakit ayaw mong patawarin ang mama mo? Kalmadong tanong ni Kristen. Binaba ni Theron ang hawak niyang bote at akala ni Kristen ay aalis ang binata. Pero naghubad ito ng suot na long sleeve kasama na ang sando. Hindi kita papatulan kahit tasing pa ako. Buong katawan ko, nakaramdam ng pagmamalupit ng asawa ng papa ko ngayon. Pag-amin ni Theron. Namumula ang buong katawan ng binata, kaya alam na niyang lasing na ito. Ako yung anak, pero ako yung limitadong galaw sa bahay namin. Ako yung laging sinasaktan nung bata pa ako nung panahon na busy ang papa ko, dahil pinasa sa kanyang pagiging president ng company. Si mama sana yung magtatanggol sa akin pero wala. Nagtataka lang ako, pero bakit hindi man lang niya ako hinanap? Galit na saad ni Theron. Not unlike kay Zoren. Hindi namin alam na meron pala akong kakambal. Pero sa alam niya na meron siyang isang anak. Pero hinayaan niya lang ako nasaktan ng iba. Wala nang sinabi si Kristen at bigla na lang niyang niyakap sa Theron. Naiintindihan ko. Bulong ni Kristen habang mahigpit na nakayakap sa binata. Pero bigla siyang tinulak nito palayo. Walang nakakaintindi sa akin. Seryosong saad ni Theron. Kaya kita inaya uminom para patigilin ka na sa pagpunta sa office ko. Never ko nang kakainin ulit ang pagkain na dadalhin mo. Saad ni Theron. Hindi na kita pipilitin. Pero ubusin na lang natin yung alak bago ka umuwi. Awat ni Kristen. Bumalik naman sa pag-upo si Theron at inubos ang natitirang alak. Pero sa paglalim ng gabi ay bigla na lang naramdaman ni Kristen na merong pumatong sa balikat niya. At pagtingin niya doon ay si Theron na nakapikit na ang mata dahil sa kalasingan. Mahinang nilalang. Sorry kung gagawin ko to, pero wala namang masama akong susubukan. Saad ni Kristen. Nagpatulong ang dalaga sa mga kapatid niya at pinasok si Theron sa loob ng kotse. Sanay magmaneho si Kristen, pero hindi niya ihahatid si Theron sa bahay nila, kung hindi sa bahay nila Marilyn. Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Marilyn kay Kristen habang inaakay ang binata papasok sa loob ng bahay nila Marilyn. Nalasing po, sagot ni Kristen. Hindi na kinaya ng dalaga ang bigat ni Theron, kaya sa sofa na lang ito inihiga.
Agad namang inasikaso ni Marilyn ang anak niya at hindi na niya sinayang pa ang oras na makasama ang anak. Umuwi na rin si Kristen dahil medyo lasing na rin ang dalaga habang si Marilyn ay binabantayan ng anak. Hindi niya magawang hawakan si Theron dahil lumalayo ito sa kanya. Pero sobrang saya ng puso niya na makitang mahimbing ang tulog ng binata. Kinabukasan ay nagising si Theron dahil sa ingay na naririnig niya. "Zoren, dahan-dahan! Baka magising ang kakambal mo." Napabangon si Theron at tumingin ito sa hinigaan niya at hindi pamilyar ang lugar sa kanya. "Umaga na, kailangan na niyang magising," sagot ni Zoren. Kahit na medyo inaantok pa si Theron ay tumayo ito habang nakahawak sa ulo niya. Dahil daman niya ang sakit nun, iniisip ni Theron na baka bahay ito ni Kristen. Pero napatigil siya na makita si Zoren at Marilyn na nagluluto. "Ako na ang magluluto dito, Mama. Mas okay na bantayan mo na lang si Theron dahil sure akong aalis yun pagkagising." Saan ni Zoren? "Where's my key?" Seryosong tanong ni Theron. Sabay na napatingin si Marilyn at Zoren nang magsalita si Theron. "Anak, gising ka na pala. Kumain ka muna ng breakfast. Pinagluto kita." Alok ni Marilyn sabay lapit kay Theron. "Hindi ako nagugutom." "Wow! Mukhang masarap ang pagkain dito." Nabigla na lang si Theron nang lumitaw si Kristen at hinila siya para paupuin sa table. "The best ka talaga, tita. Kaya nga laging nauubos ni Theron lahat ng pinapadala mong pagkain. Minsan nga nagsiselos na si Zoren dahil lagi na lang si Theron ang pinagluluto mo." Kwento ni Kristen. Binigyan ni Kristen ng pagkain si Theron na wala pa sa sarili niyang nakatingin kay Kristen. "Aalis na ako." Paalam ni Theron. Tatayo na sana si Theron at hinila siya ni Kristen sabay akbay at sinubo ang isang hotdog sa binata. "Sasabay kami ni Zoren sa'yo kaya hintayin mo na kami." Saad ni Kristen. Balak na magalit ni Theron sa babaeng kasama niya pero sinubuan na naman siya ng itlog. "Bawal magalit. Di ba sabi mo mabait ka? Patunayan mo." Nakangiting saad ni Kristen. Nilagyan ni Marilyn ng kanin si Theron, kaya napatingin ito sa nanay niya. "Kahit konti lang ang kainin mo." Kalmadong saad ni Marilyn. Umupo naman sa tapat niya si Zoren at binigyan siya ng kape. "Kukuha na din kita ng sabaw para sa hangover mo," saad ni Marilyn. "Mama, ako na. Umupo na kayo." Sigaw ni Zoren. "Aba, baby na baby ka dito bulong ni Kristen. Wala namang sinagot si Theron doon. Dumating si Marilyn na merong dalang sabaw para kay Theron. "Kumain ka na?" Nakangiting sabi. Inabot ni Kristen ang kutsara kay Theron. "Nahihiya ka pa Natatawang saad ni Kristen. Napangiti naman ang lahat na makitang kumain si Theron sa loob ng bahay ni Marilyn. Nagsimula silang kumain pero ang binata ay hindi pa rin handang kausapin si Marilyn. "Balik ka dito kahit kailan mo gusto. Ipagluluto kita." "Huling balik ko na to dito." Seryosong saad ni Theron at sumakay sa kotse niya. Pumasok naman sa loob si Kristen. "Okay ka na kanina Bakit bumalik na naman yung ugali mo?" Tanong ni Kristen habang nasa biyahe sila. "Sa dinami-dami ng lugar na pwede mong pagdalhan sa akin, bakit doon pa?" Galit na tanong ni Theron. "Dahil alam kong mas safe ka sa piling ng nanay mo," sagot ni Kristen. "Baka kasi pag sa bahay namin kung anong gawin ko sa'yo," bulong ni Kristen, pero sapat na para marinig ng binata. Umuwi muna si Theron sa bahay nila kasama si Kristen dahil kailangan itong mag-ayos. Naglibot-libot si Kristen dahil sa malaking bahay ng mga Dawson. Pero habang pinagmamasdan niya ang picture na nasa sala ay merong biglang dumating. "Inaasahan ko na hindi malikot ang kamay mo." Napabaling ang ulo ni Kristen sa gawing kanan kung saan nagmula ang boses. At nakita niya si Thelma na naka-cross arm pa na merong matalim na tingin sa kanya. "Tinitingnan ko lang po," sagot ni Kristen. Pupuntahan na sana ni Kristen sa Theron dahil hindi siya komportable sa babaeng kaharap niya. Wala pang inuwi si Theron na babae dito maliban kay Amilex. Isa ka ba sa mga laruan niya? Or inaakit mo si Theron para sa lahat ng to? Itribidang tanong ni Thelma. Napangiti naman si Kristen. Kung inaakala ng babaeng kaharap niya na tulad siya ni Amilex ay nagkakamali siya. "Alam niyo, tama po kayo. Inaakit ko si Theron para sa lahat ng to dahil gusto kong maging kagaya mo." Nakangising sagot ni Kristen. Nainsulto kasi siya sa sinabi nito kaya gusto niya ng bawian. "Layuan mo ang girlfriend ko.
Napangiti naman si Kristen dahil sumang-ayon din sa kanya si Theron. Iiwan ka rin yan dahil sa ugali mo, saad ni Thelma. Nako, hindi po. Gusto ko po kayong makasama dito sa lugar. Para hindi na ikaw ang first lady, banat ni Kristen. Nilapitan ni Kristen si Theron at niyakap. Let's go, Bonnie Cake! Maarting aya ni Kristen. Wala namang reaksyon sa Theron doon, pero parang tumigil ang paghinga ni Kristen nang hawakan ng kamay niya ni Theron para lumabas sila. Bitawan mo nga ako, saad ni Kristen paglabas nila. Bonnie Cake? Anong kabaduyan yun? Seryosong tanong ni Theron. Hindi ka lang kasi sweet, banat ni Kristen. Sumakay sila ng kotse para ihatid ni Theron si Kristen sa trabaho niya. Kausapin mo na ang mama mo. Masaya pag magkaayos kayo ng mama mo. Nakangiting saad ni Kristen. Ipagluluto kita pag kinausap mo si Tita Marilyn. At sure ako na makakalimutan mo yung pangalan mo kapag natikman mo yung luto ko, saad ni Kristen. Susunduin kita mamaya. Paalam ni Theron sa dalaga na hindi man lang tumugon sa sinabi ni Kristen. Bakit naman niya ako susunduin? Boyfriend ba kita? Giit ni Kristen habang pinagmamasdan ng kotse na lumalayo. Matapos ang trabaho ni Kristen, ang akala niya ay niloloko lang siya ni Theron na susunduin ay nasa labas na ng office nila at naghihintay. Na-inlove ka na ba sa akin at ikaw nang sumusulpot-sulpot sa office namin? Natatawang saad ni Kristen. Sumakay ka na, ipagluluto mo pa ako. Sagot ni Theron. Anong ipagluluto? Tanong ni Kristen. Hindi na siya sinagot ni Theron dahil nag-focus na ito sa pagmamaneho. Bumalik sila sa bahay ng mga Dawson para turuan ni Kristen si Theron magluto. Meron ba akong bayad dito? Biro na tanong ni Kristen. Kahit magkanong gusto mo, sagot ni Theron. Napangiti naman si Kristen dahil doon at lalo siyang ginanahan. Sa kalagitnaan ng pagluluto ni Theron ay merong tumawag sa kanya na kailangang i-check, kaya pumasok ng loob ng kwarto si Theron. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya si Thelma doon na hawak ang picture ni Marilyn. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Pero bakit nakatago pa rin to? Seryosong tanong ni Thelma. Ibigay mo na sa akin yan. Natahimik bigla si Theron nang biglang pinunit ni Thelma ang kaisa-isang picture niya ni Marilyn. Biglang uminit ang ulo ni Theron at tinulak niya si Thelma dahil sa galit, dahilan ng pagbagsak ni Thelma sa floor at nagkaroon ng mga gasgas. Tumayo naman si Thelma at biglang sinampal si Theron. Asahan mo na makakarating to sa papa mo. Gigil na sigaw ni Thelma. Walang pakialam sa'yo si Marilyn. Yan ang itatak mo sa isip mo. Walang gustong makasama ka. Walang dadating dito para ipagtanggol ka. Lalong lumala ang galit ni Theron kaya hinawakan niya sa braso si Thelma. Bawiin mo yung sinabi mo. Nagulat na lang si Theron nang merong tumulak sa kanya. At nakita niya ay ang papa niya. Sana naman ba ang kakampihan mo? Sigaw ni Theron na halos maiyak na sa galit. Inaawat ko lang naman siya dahil pinupunit niya ang picture ni Marilyn. Pagbabaliktad ni Theron sa nangyari. Hindi ko na kayang i-handle ang katigasan ng ulo mo. Galit na sigaw ni Jeric. Hindi na lang kumibo si Theron at kinuha ang punit na picture ni Marilyn. Theron? Nagaan na lang tawag ni Kristen. Hinawakan niya ang dalaga at hinila na ito para umalis sa lugar na yun. Tahimik lang sila habang nagmamaneho si Theron ng kotse. Pero dama ni Kristen ang galit na nararamdaman ng binata. May tao! Sigaw ni Kristen. Itabi mo muna yung kotse. Ako na magmamaneho. Agad na sumunod sa kanya si Theron pero lumabas muna ito. Galit na galit at namumula na ang mukha ni Theron. Pinagsisipa ni Theron ang gulong ng kotse niya pero agad na hinila ni Kristen ang binata sa gilid ng kalsada para pakalmahin ito. Kumalma ka. Kahit kailan ay walang kumampi sa akin. Bakit ako na lang lagi yung masama? Sigaw ni Theron kay Kristen. Kakampi mo ko. Pagpapakalma ni Kristen, umiling si Theron at lumayo kay Kristen pero patuloy pa rin ang paglapit ni Kristen. Umalis ka na. Biglang hinalikan ni Kristen si Theron para pakalmahin ang binata at hindi nga nabigo si Kristen sa ginawa niya. Naiintindihan kita at kakampi mo ko. Kalmadong saad ni Kristen. Agad na niyakap ni Theron si Kristen ng mahigpit. Ayos na yan. Saad pa ni Kristen. Matapos kumalma ni Theron ay nakaupo lang silang dalawa sa gilid ng kalsada habang si Kristen ay nakapatong ang ulo sa balikat ni Theron. Hindi muna ako uuwi sa bahay.
Saad ni Theron. Saan ka pupunta? Sa kondo ko. Sagot ni Theron. Gusto mo ba isako ko yung stepmom mo? Biro pa ni Kristen. Ayoko na silang pag-usapan. Matamlay na sagot ni Theron. Tinitigan ni Theron ang kamay nila ni Kristen na magkahawak. Hindi niya pa na-feel na naging komportable sa ibang tao na gaya ni Kristen. Nagstay lang sila sa gilid ng kalsada hanggang sa hinatid ni Theron si Kristen sa bahay nila. Ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Kristen kay Theron. Oo naman. Sagot agad ni Theron. Sige, may ingat ka. Paalam ni Kristen. Papasok na dapat si Kristen sa loob ng bahay nang hawakan ni Theron ang kamay niya. Pwede mo ba akong samahan bukas? Nahihiyang tanong ni Theron. Napangiti naman si Kristen. Kahit saan. Sige, sagot ni Kristen. Napangiti naman si Theron kaya bigla namang pumalakpak si Kristen sabay kuha ng phone niya at tinabihan si Theron. Ngiti ka sa camera. Saad ni Kristen. Bumalik ang seryosong mukha ni Theron. Hindi kita sasamahan. Banta ni Kristen. Inagaw ni Theron ang phone ni Kristen at siya na mismo ang naghawak para kumuha ng picture. Todo naman ang ngiti ni Kristen dahil minsanan lang ang ngiti ng binata. Aalis na ako. Paalam ni Theron. Sige, mag-ingat ka. Sagot ni Kristen. Tumalikod na si Theron at sumakay sa kotse niya para umalis sa lugar. Ayaw niyang umuwi sa bahay nila. At ayaw ding umuwi ni Theron sa kondo niya dahil mararamdaman niya lang ang lungkot sa lugar. Tumigil ang kotse ni Theron sa tapat ng hindi kalakihan na bahay. At nagdadalawang isip ito kung papasok ba siya or wag na. Huminga ng malalim si Theron at bumaba sa kanyang sasakyan. Nakatitig lang siya mula sa labas at wala itong balak na pumasok. Pumasok ka sa loob. Napatingin mula sa likod si Theron at nakita nito si Zoren kasama si Amelix. Uuwi na ako. Napatigil siya sa pagsasalita ng akbayan siya ni Zoren at naglakad sila papasok sa loob ng bahay. Pagpasok nila ay naghihintay si Marilyn kay Zoren pero hindi niya inaasahan na kasama nito si Theron. Anong nangyari sa pisngi mo? Bakit namumula? Nag-aalalang tanong ni Marilyn sa anak. Napatingin naman ang lahat sa mukha ni Theron. Don't tell me, sinasaktan ka na naman ni Tita Thelma. Tanong ni Amelix. Na naman? Hirit ni Marilyn. Sinasaktan ka? Gulat na tanong ni Zoren. Kakausapin ko ang Thelma na yan. Galit na saad ni Marilyn at balak na sumugod, pero pinigilan siya ni Theron. Wag na, Ma. Muling napatingin kay Theron ang lahat dahil sa salitang binitawan ni Theron. Anong sabi mo, anak? Naluluhang tanong ni Marilyn. Umiling si Theron at umiwas ng tingin. Wag na po. Sagot ni Theron. Humakbang si Marilyn palapit kay Theron at niyakap siya nito. Tama, Theron. Ako ang mama mo. Naiiyak na saad ni Marilyn. Wala namang salitang nabigkas si Theron hanggang sa kumain silang apat ng sabay. Pero tahimik lang ang binata. Pumasok ng loob ng kwarto ni Zoren si Theron at nakita nito ang double-deck bed. Noong una, hindi ko alam kung bakit ganitong binibili ni Mama. Pero para sa'yo pala. Nakangiting paliwanag ni Zoren. Kung alam ko lang na meron akong kakambal, sana hinanap kita. Pumasok sa loob ng kwarto si Marilyn na merong dalang yelo. Nilapitan niya si Theron at nilapat ang malamig na bagay sa pisngi ng binata. Kung sinasaktan ka ni Thelma, dito ka na lang muna. Hindi ako papayag na saktan ka pa niya ulit. Saad ni Marilyn. Hinanap mo ba ako? Seryosong tanong ni Theron. Kung sapat lang ang lahat para makapunta ako ng Amerika at libutin ang buong lugar na yon para makita ay gagawin ko. Pero hindi ganun kayaman ang mama niyo. Lagi akong pumupunta sa dati niyong bahay na baka sakali umuwi na kayo. Tumulo ang mga luha sa mata ni Marilyn habang nakatitig sa kanya. Tatanggapin ko yung galit mo kung yun ang magpapagaan ng loob mo. Bigla na lang napayakap si Theron kay Marilyn. Wala akong naging kasama paglaki. Hanggang nasanay na lang akong walang kasama. Pilit na tinatago ni Theron ang luha sa mata niya. Pero wala nang nakapigil dito. Ang luhang siya lang ang nakakakita at nailabas niya sa totoo niyang ina. Sasamahan ka namin. Hindi ka na mag-iisa pa. Umiiyak din na saad ni Marilyn. Patawad sa mga sinabi ko. Akala ko iniwan mo ko. At si Zoren lang ang gusto mong makasama kaya hinayaan mo ko kay Thelma. Saad ni Theron. Wala nang makakakuha sa inyo, anak.
Pangako. Naiiyak na ako. Tama na yan. Singit ni Zoren. Inaya naman ni Marilyn ang isa niya pang anak para yakapin ito. Sobrang saya ko na nayakap ko kayong dalawa. Pinagdasal ko na wag muna akong kuhanin nung naaksidente ako dahil gusto ko pang makita ang isa kong anak. At ngayong nakita ko na, pwede na akong kunin. Babawi pa ako sa'yo. Putol ni Theron. Mama, ano ba yung sinasabi mo? Nawala tuloy ang luha ko. Giit ni Zoren. Natawa naman na mahina si Marilyn. Babawi pa ako sa'yo. Nakangiting sagot ni Marilyn. Napatingin naman si Theron kay Amylex na tahimik na umiiyak sa gilid dahil sa mga nasaksihan. Patawad kung hindi kita kayang pakasalan. Hindi ko magawang pasayahin ang sarili ko kaya alam kong masasaktan ka lang sa akin. Paliwanag ni Theron. Thank you kasi ginawa mo yon. Pinakasalan naman ako ng totoong taong nagmamahal sa akin. Nakangiting sagot naman ni Amylex. Niyakap ni Theron si Amylex pero segundo lang ang nagtagal. Tama na, nagsiselos na ako. Biro ni Zoren. Sa'yo na dahil meron na akong babaeng nakita. Sobrang gaan ng loob ko sa kanya at siya lang ang nakakahandle sa akin. Sagot ni Theron. Ipapakilala mo ba sa akin ang maswerteng babaeng yan? Tanong ni Marilyn. Sa'yo ko sa unang ipapakilala, Mama. Lalong lumapad ang ngiti ni Marilyn nang muling marinig ang salitang mama kay Theron. Isang mahigpit na yakap ang tugon ni Marilyn kay Theron at nag-group hug ang lahat dahil sa naging payapa na ang lahat ng saloobin ng lahat. Todo ang asikaso ni Marilyn sa anak niya at gustong-gusto naman ni Theron yun. Halos ang kilalang pagkain na lang nito ay ang luto ni Marilyn o kaya luto ng kambal niya. Nakuha din ni Theron ang galing sa pagluluto ng mama niya kaya minsan ay pinagluluto niya si Marilyn. Dumalas naman ang paglabas ni Kristen at Theron after ng kanilang trabaho. Noong feeling na nag-iisa lang si Theron ay si Kristen ang naging kasama niya sa lahat. Sa office ni Theron, pumasok si Kristen doon dahil hindi na niya kaya ang nararamdaman niya. Lagi na itong tumatakbo sa isip niya at hindi siya mapakali sa mga bagay-bagay. Nakita niyang nakatayo ang binata habang inaayos ang mga papel. Nakatalikod dito sa kanya kaya kinuha niya ang pagkakataon para yakapin ang binata. Theron, alam kong sobrang sama ng tingin ng iba sa'yo simula nang makilala kita. Sobrang tigas ng ulo at puso mo dahil hindi mo kayang patawarin ang mama mo. Yun ang mga dahilan na pwedeng hindi kita magustuhan. Pero mali, naiintindihan kita. Kaya ngayon hindi ko na maintindihan ang puso ko. Bakit? Ikaw na lang ang gusto kong makasama. Mahal na kita. Pag-amin ni Kristen, umarap sa kanyang binata na naka-make face. Bitawan mo ako! Magsiselos ang asawa ko! Napalayo agad sa gulat si Kristen dahil sa narinig. Nasusuka ako sa mga sinasabi mo. Biglang kumuha ng alcohol si Zoren at nag-spray sa sarili. Isang sipa naman ang binigay ni Kristen sa binata dahil sa inis. Hindi ko na mauulit yung mga sinabi ko. Galit na sigaw ni Kristen. Kasalanan ko ba na sa akin mo sinabi ang nararamdaman mo para sa kakambal ko? Nakakadiri sa part ko, te. Biro ni Zoren. Wag na, hindi na ako aamin na mahal ko si Theron. Iritang saad ni Kristen. Tinalikuran niya si Zoren dahil sa inis, pero napatigil naman siya nang pagharap niya si Theron na kasama ni Marilyn. I heard all your confessions. Nakangiting saad ni Theron. Bigla namang namula si Kristen dahil sa kahihiyan, lalo na ay narinig din ni Marilyn ang lahat. Akala ko ay pagkain lang ang dadalhin mo sa anak ko, pati pala pagmamahal. Niyakap ni Marilyn si Kristen dahil sobrang thankful nito na dumating siya sa pamilya niya. Sobrang salamat sa iyo. Pwede ko ba siyang masolo? Tanong ni Theron. Oo naman. Suportadong sagot ni Zoren. Umalis ang lahat ng tao sa loob ng office at pagkasarado ng pinto ay kinuha ni Theron ang kamay ni Kristen at nilagay sa dibdib niya. This heart is all yours. Saad ni Theron sabay halik kay Kristen. Napapikit si Kristen para damdamin ang mainit na halik ng binata sa kanya. Baka merong makakita sa atin. Sumisili pa si Kristen sa pinto dahil baka merong pumasok sa loob ng pinto. Ikaw lang naman ang basta-bastang pumapasok dito. Natatawang saad ni Theron sabay binigyan ng mabilis na halik ulit si Kristen. Niyakap ni Kristen si Theron dahil masaya ito sa nangyayari sa binata. Papakasalan mo ba ako? Bulong ni Theron. Napalayo si Kristen kay Theron na nagulat ang mukha.
Magpo-propose ka na? Bigyan mo muna ako ng pera since mayaman ka. Biro ni Kristen sa kanya. Pera lang bang habol mo sa akin? Tanong ni Theron. Hinawakan naman ni Kristen ang dibdib ng binata sabay kindat habang tumatango. Sa katawan mo lang, natatawang sagot ni Kristen. Biglang hinubad ni Theron ang suot niyang coat kaya napataas ang 2 kilay ni Kristen. Ibibigay ko na sa'yo ang gusto mo. Nakangising sagot naman ni Theron. Tumigil ka. Nasa office mo tayo. Tinatakpan ni Kristen ang mata niya gamit ng kamay. Pero sinisilip pa rin ito ang ginagawa ni Theron. Hinila ni Theron ang kamay ni Kristen. Umalis na tayo. Hinihintay na tayo nila mama. Aya ni Theron. Suot pa rin ni Theron ang long sleeve kaya napangiwi si Kristen. Bakit hindi mo tinuloy? Nakangusong biro ni Kristen. Sa bahay, sa kwarto ko. Ganti ni Theron. Biro lang naman ang lahat, pero sa tuwing mag-uusap silang dalawa, ay para silang kinikilig at sumasaya sa mga puso nila. Maraming pinagbago si Theron simula nang dumating si Kristen sa buhay niya. Ang lalaking walang nakaka-handle sa ugali niya ay siya mismo ang nagbigay kay Kristen ng karapatan para i-handle siya. Nagkausap-usap ang lahat tungkol sa nangyari kay Theron at humingi ng tawad ang lahat sa kambal dahil sa mga nangyari sa kanila. Isa sa pinagbago ng binata ay natuto na itong magpatawad na dati ay hindi niya kayang ibigay sa sarili niyang ina. Mama, ayos lang bang suot ko? Baka hindi ako magustuhan ng magulang ni Kristen. Nag-aalalang tanong ni Theron kay Marilyn habang hindi mapakali dahil ito na ang araw para puntahan ng buong pamilya ang pamilya ni Kristen. Kumalma ka lang. Kilala ko ang pamilya nila Kristen at mababait silang lahat, sagot ni Marilyn. Napahinga naman ng malalim si Theron. Pumunta na silang lahat sa bahay nila Kristen at lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Theron nang makita si Kristen na nakaayos. Halos mabitawan na ni Theron ang hawak niyang bulaklak at ang kamay na lang ni Kristen ang gusto niyang hawakan. I can't believe na papakasalan ko ang napakagandang babae. Sad ni Theron. Nakilala ka lang ng kakambal ko. Naging corny na sa. Biro ni Zoren at nilagpasan ng dalawa. Isang mahinhin na tawa ang ginawa ni Kristen. Naging maayos ang lahat. Natuloy ang kasal at lalong sumaya ang pagsasama ng dalawa dahil wala nang galit na nakatago sa mga puso nila kung hindi ang pagmamahala. Wakas. Maraming salamat po sa ating mga suking tagapakinig, lalong-lalo na po kay Angel from Hong Kong, Norlita Faith Ramos, Shang at sa mga caregivers sa Taiwan, Annalyn Delada from Bohol Province, Maylene Shara Sahid from Pakistano, Lloyds Nankil from Hong Kong at Delia Granada from Toronto, Canada. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli. Dito pa rin yan, si Dear Siren.